Dahil may bago pong labas na episode, may isa pa po tayo bukas, at heto na po ang isisigaw natin ngayon na sina Lodi J. Zamazumo, Lodi Cagayac, Lodi Raymart Rodriguez, Lodi Rick Arden Anquilada, Lodi Point Breaker, Lodi Erwin Valladolid, Lodi Alvin Valencia Channel, Lodi Roel Cloma, Lodi Joselito Badong, Lodi Shacol Hodes, Lodi Rolando Cosim, Lodi John Aranten, Lodi Noel Murillo, Lodi Mo Amar Hajanasi, Lodi Kimoy Dalugaog. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-149 na kabanata sa pagpapatuloy. Samantala, narating ng dalawa ang sentro ng larangan ng digmaan, at lumapit sina Cheon Wumayong at Mo Wonryo sa kanila. Tiningnan ni Cheon Wumayong si Won Gonghu na may magkahalong tingin. At pagkatapos magalang na yumuko si Mo Wonryo. Bagaman naging magkaaway na sila ngayon, ito ay dahil matagal na silang kumakain ng magkasama sa iisang bakuran. At sinabi na malugod kong ipinapaabot ang aking pagbati sa kagalang-galang na pinuno ng Heavenly Hero Sect. Tumugon ang leader ng Hero Sect na matagal-tagal na rin, Wonryo. Gayon din sa iyo, Wumyong. Sinabi naman ni Cheon Wumayong na may seryosong muka na okay, sige. Balak mo bang tapusin ang laban na ito sa pamamagitan ng isang duelo, Gonghu? Natumugon sa kanya si Gonghu na nandito ako upang subukang hikayatin ka muna. Na sinabi naman sa kanya ni Cheon Wumyong na hikayatin. Sinabing muli sa kanya ni Gonghu na Wumyong, umurong ka muna kahit ngayon lang. Alam mong inililigaw ni Yu Wolcheong ang unorthodox sect Heaven sa maling landas. Sinubukan niyang hikayatin siya, ngunit tumigas ang mukha ni Cheon Wumyong. Isang malamig na momentum ang namumukadkad sa isang iglap. Tumigas ang mga mata nito na tila anumang sandali ay mananapak. At sinabi na tawagin mo siyang Heaven Master. Siya ang tagapagmana ni Heaven Master Heok Rion Mugang. Ibinuka ang mga kamay ni Gonghu na sinabi niya na alam kong isa kang tapat na tao. Pero ang masasamang ginagawa niya ang nagpapabagsak sa unorthodox sect Heaven. Tapat tayo sa mga prinsipyo ni Heaven Master Heok Rion Mugang. Hindi sa kanyang tagapagmana. Na sumagot sa kanya si Cheon Wumyong na nakatikom ng kamao ng mahigpit na kaya ka ba tumalikod sa amin. Na sumagot sa kanya si Gonghu na ano ang ibig mong sabihin. Sinabi sa kanya ni Cheon Wumyong na ang lalaking kasama mo. At ang babaeng mula sa angka ng Tang, at ang taoistang nakita ko kahapon sa gitna ng labanan. Dagdag pa niya na Gonghu, gusto ko lang malaman. Balak mo ba talagang pumanig sa Orthodox Murim Alliance? Kumulot ang noo ni Won Gonghu at ng ating bida sa biglaang pahayag nito sa kanya. Na napasabi na ano? Napahawak ito sa kanyang noo at tumawang sinabi na nung sinabi sa akin ni Wonryo ang tungkol dito, naniwala ako sa iyo. Sinabi kong imposibleng totoo yon. Na mabilis na sinabi sa kanya ni Gonghu na ano? Teka! Anong pinagsasabi mo? Na muli na namang sinabi sa kanya nito na hindi na kita kayang pagkatiwalaan. At itinuro niya ang ating bida at sinigaw niya na ang mabuting ki na nararamdaman ko mula sa batang yon. Nagduda ako nung sinabi ng Heaven Master na kailangan naming lusubin ang Heavenly Hero Sect, pero naiintindihan ko na ngayon. Na malakas pang sinigaw ni Cheon Wumayong na pinili mong pumanig sa Orthodox Murim Alliance. Nakatingin silang dalawa dito habang walang masabi. At ilang saglit pa itinuro siya ni Gonghu at sinabi sa sound transmission technique sa ating bida na sabi ko na sayo, hindi yan gagana. Ako na ang bahala. Naglalabas ng itim na enerhiya si Cheon Wumyong at nagagalit na sinabi niya na hindi basta-basta pinili si Heaven Master bilang tagapagmana. Alam na ng dating Heaven Master ang lahat mula pa noon. Na sinabi sa kanya ni Gonghu na Wumyong. Nagkakamali ka ng intindi. Na sinigaw nito na wala ng usapan. Sumusunod lang ako sa utos. Ito ang aking katapatan sa dating Heaven Master na ngayoy nakatingin sa atin mula sa langit. Tiningnan ni Gonghu Wen si Cheon Wumyong at malalim na bumuntong hininga. Ito ay dahil alam niya na ang taong tinutukoy ni Cheon Wumyong ay si Jinmu o Hyukryun Mugang. Na napasabi pa siya na lintik ka talaga. Itinikom ni Cheon Wumyong ang kanyang kamao na itinaas sa kanyang harapan at sinabi kay Won Gonghu na kung balak mong tapusin ito tayong dalawa lang, simulan na natin ngayon din. Walang dahilan para magpatumpik-tumpik pa. Tumugon sa kanya ito na wala ka ng iniwang pagpipilian para sa akin pero hindi ako ang makakalaban mo. Itinuro niya ang ating bida na sinabi sa kanya na siya ang lalaban sa iyo.
Napalaki ng mata si Chan Wu Mayong nang marinig niya ito. At pagkatapos sinigaw niya na ikaw, hayop ka. Wala ka bang kahihiyan? Ipinagkakatiwala mo ang kinabukasan ng Heavenly Hero Sect sa isang batang Taoist. Napahinga ng malalim si Gong Hu na sinabi niya na ayokong gawin to pero wala akong magawa. Nagulat na napasabi si Chan Wu Mayong na ano. Dagdag pa ni Gong Hu sa kanya na hayaan mong bigyan kita ng payo bilang isang matagal mo ng kaibigan. Sinabi niya habang bumaling na paalis na siya na ibukas mo ang tenga mo. At mag-ingat ka ng mabuti. Dagdag pa niya na kung hindi mo ito papansinin, ang matanda mong katawan ay magdudugo sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Taos puso siyang nag-aalala, ngunit inakala ni Chan Wu Mayong na niloloko siya ni Gong Hu. Natumugon itong naiinis na nakatingin sa kanya na tumahimik ka. Hayop ka! Ang kapal ng mukha mong insultuhin ako. Nagsimulang magalit ang katawan ni Chan Wu Mayong na parang bagyo. Nasinigaw pa nito na isa kang mahalagang puwersa sa Unorthodox Sect Heaven, pero hindi mo lang kami pinagtaksilan at kumampi sa Orthodox Murim Alliance. Ipinagkakatiwala mo pa ang kinabukasan ng Heavenly Hero Sect sa kung sinong Taoist. Akala mo ba matatalo ako ng mga tulad niyong wala namang alam sa katapatan? Nakatingin ang ating bida sa kanya habang sinasabi niya sa kanyang isip na ang taong pinakanamiss ko. Hindi maganda sa pakiramdam na kalabanin siya. Pagkatapos sinabi niya na Wu Mayong, hahayaan mo akong makausap ka kahit isang beses lang. Nagtatakang tumugon ito na Wu Mayong. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na ang immortal plant na ibinigay mo sa akin talagang gumana. Nanginginig ang mga mata ni Chan Wu Mayong nang marinig niya ito. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na naalala mo ba ang unang beses na nagkita tayo? Ako'y nasa isang paglalakbay noon at ikaw ay isang napakabatang bata pa. Noong unang araw na nakita kita, sinabi ko sa iyo na kahit mag-ikot ako na may bote ng alak sa ulo ko, hinding-hindi pa rin ako magiging mas tanga kaysa sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Chan Wu Mayong na nakatingin sa ating bida habang nangangalit ang mga ngipin. At pagkatapos sumigaw siya habang umuusok ng pula ang kanyang mga mata na ang kapal ng mukha mo, hayop ka. Sumugod si Chan Wu Mayong kay Jinmu nang may malakas na momentum. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na bakit yon pa ang alaala na bumalik sa isip ko. Pero wala akong magawa. Ito lang talaga ang mga naalala ko. Binubugbog ko siya habang nagsasanay kami, binubugbog ko siya kasi ang tanga-tanga niya. Binubugbog ko siya kasi ang takaw niya. Nakangiti ang ating bida na sinabi pa niya na grabe. Ang dami rin nating pinagdaanan. Isang malaking enerhiya ang nilikha mula sa kamao ni Chan Wu Mayong, na puno ng kahindik-hindik na momentum. Kahit na 200 talampakan ang layo ng dalawang panig, nadarama ang epekto ng nangangatal na enerhiya, at nanginginig ang lupa na tila nagkaroon ng lindol. At ang atake niyang ito ay tinatawag niyang Mountain Crumbling Fist Technique. Nakaiwas ang ating bida na lumabas sa makapal na usok habang sinasabi sa kanyang isip na isang napakasimpleng atake, pero gumagamit ito ng matinding panloob na enerhiya para durugin ang kalaban. Si Chan Wu Mayong na siguro ang pinakamalakas na kalabang nakaharap ko mula noong magising ako sa katawang ito. Dagdag pa niya sa isip na habang siya ay nasa ere na halos imposible nang makahanap ng pagkakamali o kahinaan sa mga martial master na nakaabot na sa ruwok ng kanilang sining sa pakikipaglaban. Pagkababa niya sa lupa nakangiting sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na ngunit kahit gaano pa siya kahusay, may paraan pa rin para tapatan siya. Lahat ng teknik na yan, ako mismo ang nagturo sa kanya. Mabilis siyang tumakbo na sinabi pa niya sa isip na kahit pikit pa ako, kita ko na ang galaw niya. Si Jinmu, na umatras ng malayo, ay umikot sa paligid ni Chan Wu Mayong. Sa isang malaking bilog. Na pinagmamasdan lang siya nito. Sumuntok ito sa ating bida habang umiikot sinabi pa na ikaw na maliit na daga. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na may dinadala siyang mabigat na suliranin na hindi napapansin ng iba dahil natatakpan ito ng bagsik ng kanyang mga kamao. Sinundan ni Chan Wu Mayong ang galaw ni Jinmu gamit ang kanyang malaking katawan, ngunit hindi niya lubos na mahabol ang bagong modelo ni Jinmu na determinado at nakatuon sa bilis. Na napasabi pa ang ating bida sa kanyang isip na ang sunod-sunod na buhos ng mga suntok ay talagang nakakapanlumo para sa kalaban, pero mabilis din itong inuubos ang lakas niya. Napangiwi ng muka ito at ang mga kamao ni Chan Wu Mayong. Na tila hindi napapagod ay huminto at bahagyang nagambala ang kanyang paghinga sa isang iglap. Dumating ang sandaling hinihintay ni Jinmu.
Sa malakas na pagtapak sa lupa, tumalon si Jinmu patungo kay Chan Woo-mayong nang walang pag-aalinlangan. Si Chan Woo-mayong, na hindi pa nakakabawi ng kanyang hininga sa biglaang paglapit ni Jinmu, ay nanginginig ang mga mata sa takot at naghandang sumuntok. Sinabi ng ating bida na malakas na tinamaan niya na huli na, ikaw na hangal. Ang kamao ni Jinmu ay tumama sa ilalim ng tadyang ni Chan Woo-mayong. Na napasabi pa ito sa kanyang isip na tinamaan niya ang mismong agos ng aking panloob na enerhiya. Natumba si Chan Woo-mayong na may maikling sigaw. Ang mga paa ni Jinmu, na umikot habang lumulutang sa hangin, ay tinarget ang leg ni Chan Woo-mayong sa pagkakataong ito. Ang katawan ni Chan Woo-mayong, na tinamaan sa leg, ay itinulak palayo. Ang batok na inatake ni Jinmu ay isa ring lugar kung saan lagi niyang pinapatamaan sa kanya. Na napasabi pa ito sa kanyang isip na tinamaan na naman niya ang isa pa. Napalingon ito sa kanyang likod na sinabi pa niya sa kanyang isip na dapat akong makarecover kahit kaunti lang. Ngunit hindi nagpahinga si Jinmu. Na mabilis siyang hinawakan sa buhok ng ating bida. Na napasabi sa kanyang isip si Cheong Woo-mayong naha. Sa isang iglap, napunta sa likuran ang kamay ni Jinmu, hinawakan ang buhok ni Chan Woo-mayong at hinila ito. Sinabi niya na hangal na bastardo. Makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya na sabi ko na sayo. Lumayo ka muna sa kalaban kapag nagpapalakas ka ulit. Sa sandaling iyon, nanginig si Cheon Woo-mayong. Nakaramdam siya ng takot at pananabik ng sabay sa isang pamilyar na postura na matagal nang nakaharap. At naalala niya ang nangyari noon. Na sinabi pa sa kanya nito na ikaw talaga ay napakahangal. Nananlaki ang mata nito na napasabi sa isip na ang mga matang iyon. Na sinabi ng ating bida sa kanya na hindi mo man maalala sa isip mo. Siguradong maalala yan ng katawan mo, papatikimin ulit kita. Gaya noong araw. Na napasabi sa kanyang isip si Cheon Woo-mayong na ang masamang ngising iyon. Hawak pa rin niya ito sa buhok na nakaamba ang kanyang kamao na sinabi sa kanya ni Cheon Woo-mayong na Heaven Master. Tumugon ang ating bida na huli na para mo ito mapagtanto, hangal ka. At pagkatapos walang tigil na tumama ang kamao ni Jinmu sa mukha ni Chan Woo-mayong. Isang bugbog na walang laban na hawak sa buhok. Sa gitna ng sakit na nagsimula sa kanyang mukha at kumalat sa buong katawan, nagsimulang luminaw ng luminaw ang alaala ni Chan Woo-mayong. Kung saan tumama ang kamao. Kung saan ito laging tama. Isang pamilyar na sakit na nagpanginginig sa iyong mga ngipin. Bawat sakit na nakatatak sa kanyang katawan ay sa pilitang naglabas ng kanyang alaala. Pinupuno ang ulo ni Chan Woo-mayong at nagpapaluha sa kanyang mga mata. Nahawak ang kamay niya na patuloy sa pagyak si Cheon Woo-mayong na sinasabi na Heaven Master ng paulit-ulit. Ngumisi ang ating bida at sinabi niya na hindi pa ako tapos sayo, walang hiya ka. Na malakas na sinipa siya ng ating bida. At dito na po nagtatapos ang ika-149 na kabanata. Ika-150 kabanata sa pagpapatuloy. Nakatakip ng muka si Cheon Woo-mayong habang ito ay nakaluhod na umiiyak. Makikita ang muka nito na patuloy sa pag-agos ang mga luha sa mata. May ngiti sa muka ng ating bida na sinabi niya na marami tayong kailangang pag-usapan, Woo-mayong. Pagkatapos mabilis na parating ang Vice Captain habang sinisigaw na Captain. Napatakla ang ating bida nang makita niya ito at napasabi na paurungin muna ang Iron Sword Squad. At ano ba ang ginagawa ninyo? Bakit kayo nagsasabuatan laban sa sarili ninyong kasamahan? Bumalin siya na sinabi pa niya kay Cheon Woo-mayong na pumunta ka sa Heavenly Hero Sect at hihintayin kita doon. Nakatingin ang mata nitong luhaan sa ating bida. At pagkatapos ay yumuko sa lupa na sinabi na oo, Heaven Master. Nagbuni ang mga ito na nagwakas na ang digmaan. Nagtagumpay ang Heavenly Hero Sect at muling nagbalik sa sentro ng Lanzhou. Gayunpaman, nanatiling tensyonado ang atmosfera sa loob ng Heavenly Hero Sect. Ito ay dahil may dumating na panauhin, sila ang mga pangunahing miyembro ng Iron Sword Squad, kasama si Cheon Woo-mayong ang namumuno sa Iron Sword Squad. Nakatingin ang anak ng sect leader ng Hero Sect kay Cheon Woo-mayong sinaabi sa isip na ano bang iniisip ni ama, at dinala pa rito sina Cheon Woo-mayong at ang Iron Sword Squad. Samantala, ang lahat ay nagtataka kung bakit dumalo si Jinmu sa kaganapan. Na napasabi pa ito sa isip habang nakatingin sa kanila na anong kalokohan ito. Bakit pinapayagan ang lalaking yon na makapasok sa isang usapan kung saan ako mismo? Ang batang pinuno ng sekta ay hindi man lang makalahok.
Dagdag pa nito sa isip na sino ba talaga siya. Sa loob ng tirahan ng Heavenly Hero Sect, kung saan si Jinmu ay uminom ng tsa. At malakas na ibinagsak niya ang tasa sa lamesa habang namumula ang muka ni Cheong Wumyong na sinasalinan siya na sinasabi na ikinalulugod kung nagustuhan mo ang tsa. Sinabi ng ating bida habang nilakihan niya ito ng mata na. Hay naku, ikaw talaga. Kunwari pa. Mas masarap pa sigurong uminom. Dagdag pa niya na hoy, Cheong Wumyong. Anong nangyayari sa unorthodox sect heaven ngayon? Balita ko pati mga sibilyan damay na. Nagnanakaw raw kayo't nangunguha ng tao. Totoo ba yan? Nang tanungin siya ni Jinmu, mabilis na namutla ang mukha ni Chan Woo-mayong. At tumugon na oo. Napaseryoso ng muka ang ating bida na sinabi pa niya dito na kung tama ang tanda ko, sinabi ko na sayo na huwag niyong idadamay ang mga hindi kabilang sa Jianghu. Narinig kong pinalitan din lahat ng mga nakatatanda. Nasaan ka noong nangyayari ang lahat ng iyon, ha? Si Chon Woo-myong, na hindi maayos ang mga muka sa harap ni Jinmu, ay ilang beses nag-alinlangan habang binabago ang kanyang mga salita. Na yon ay ang Heaven Master. Ang ibig kong sabihin ay ang bagong. Na hindi na niya naituloy ng malakas na hinampas ng ating bida ang lamesa na nagagalit na sinabi niya na buwisit. Sabihin mo na lang na iyon ay si Yo Wolcheong. Sinabi pa nito sa kanya habang kukutusan sa ulo ng ating bida na paano ako magkakalakas ng loob na. Hindi na naman niya itinuloy ng sinigaw sa kanya ng ating bida na napaka-plastic mo. Noon, palagi mong ginagamit ang pangalan niya bago pa man siya maging kahalili ko. Sabihin mo, nasaan na ang mga dating nakatatanda? May bukol sa ulo si Cheon Wumyong sinasabi sa kanya na lahat sila ay bumalik sa mga angkan at sekta kung saan sila nagmula. Ang ilan ay tuluyan ng nagretiro. Dagdag pa nito na ang mga bagong nakatatanda ay mga taong nagbigay ng malaking halaga ng salapi sa bagong Heaven Master. Galing sila sa Green Forest, Black Warriors Union, Stronghold, at Golden Knight Pavilion. Sa mga salita ni Chan Woo-mayong, kumunot ang noo ni Jinmu. Na mas lalong nainis siya na itinuro si Chan Woo-mayong na sinigaw na Diyos ko naman. Naiintindihan mo ba kung gaano kalaki ang isinakripisyo ko para makuha ang mga dating nakatatanda? Dagdag pa niya na may natitira pa bang matinong utak si Yo Wolcheong. At mga magnanakaw na lang ang nasa pwesto ng mga elder ngayon. Makikita ang ugat sa pisngi ng ating bida sa inis sinabi pa niya na paano naman si Vast Death Master at ang pinuno ng House Sect. Si Mang Sechen. Sinabi sa kanya ni Cheon Woo-mayong na halos lubusang inihiwalay ni Vast Death Master ang sarili niya. Inutusan siya ni Yo Wolcheong na kumita ng pera sa pamamagitan ng kung ano-anong uri ng pagpaslang. Napaseryoso ng muka na napasabi sa isip ang ating bida na maaaring isa siyang assassin, pero kailanman ay hindi siya pumatay ng taong hindi nararapat. Hindi na nakapagtataka kung bakit siya nagalit matapos makatanggap ng ganoong klaseng utos. Sinabi pa sa kanya ni Cheon Woo-mayong na si Myung Sechan ay nawala simula nang ikaw ay pumanaw. Sobra-sobrang halaga ng salapi ang kinuha sa kanya ni Yo Wolcheong. Napahawak sa ulo ang ating bida na tila bata sa pag-aalburuto sinigaw na Yo Wolcheong, ang hayop na yon. Anong kapal ng mukha niya para gawin yon sa mga taong mahalaga sa akin? Namangyak-yak namang sinabi ni Cheon Woo-mayong na patawad, Heaven Master. Sinigaw pa ng ating bida na mas magaling pa sila kaysa sa beggar sect pagdating sa pagkalap ng impormasyon. Biglang napatigil siya at sinabi na lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 40 taon, winasak lang sa loob ng mahigit 2 taon. Gaano ba talaga kaloko sa pera si Yo Wolcheong? Paano na lahat ng kayamanang itinago ko ng lihim? Nagulat naman sa narinig si Gong Hu na napasabi na aba. May sikreto ka palang taguan ng yaman. Na pinagpapawisan naman sa gilid si Cheon Woo-mayong na tila nanigas. Natumingin sa kanya ang ating bida at sinabi na hoy, Woo-myong. Bakit ayaw mong tumingin sa mata? May tinatago ka ba? Natumugon ito habang nasa gilid ang tingin sinabi nito na sa totoo lang. Na naglabasan ang mga ugat sa muka ng ating bida na naglabas ng itim na enerhiya sinabi niya na hindi mo ba sinabi kay Yo Wolcheong kung paano buksan ang sikreto kong taguan? Parang sinabi ko na. Sa'yo na gawin mo yon kapag patay na ako. Ginawa mo ba? Natahimik lang si Cheon Woo-myong na pinagpapawisan. At pagkatapos tumawa ito na napahawak sa muka na sinabi sa ating bida na pasensya na. Sobrang tutok ko sa immortal plan, kaya tuluyang nakalimutan ko ang tungkol doon. Nakikita ang labas na napasigaw ang ating bida na ikaw na tarantado ka.
Makikita sila sa labas na sinabi pa ng ating bida sa kanyang sarili na pero paano ko siya masisisi ng buo? Si Cheon Woo-myung lang ba talaga ang dapat sisihin? Sa totoo lang, kasalanan ko rin ito. Hindi ko na ipamana ng maaga sa disipulo ko ang paraan ng pagbukas sa aking lihim na taguan. Ako rin ang nagturo kay Cheon Woo-myung ng energy absorption technique para usigin si Baekpyo. Napatingala siya sa langit na napasabi pa sa isip na iniisip ko kung kamusta na siya. Binago niya ang buhay niya dahil sa akin at sinabi niyang babayaran niya ang mga kasalanan niya gamit ang sariling buhay. Pero nagbago siya ng isip at pinili niyang mabuhay. Marahil ganoon din ang nangyari kay Yo Wol-cheong kung mabuksan ko ang lihim na taguan at mabago siya. Baka maibalik niya ang unorthodox sect heaven sa dati nitong anyo. Sinabi pa niya na pero hindi. Magkaiba ang unorthodox sect heaven at ang Baek clan. Dagdag pa niya na ang unorthodox sect heaven ay akin. Mula nang itinatag ito hanggang sa araw ng aking kamatayan, akin ito. At akin lamang. Nakangiti ang ating bida na sinabi pa niya na wala nang dahilan para panatilihin sa posisyon ang isang taong sumira sa lahat ng iyon. Dahil bumalik na ako. At pagkatapos sinabi niya na makikita ang kanilang anino sa tubig na Woo-myung, Gong-hu. Tumugon ang mga ito na bakit po, Heaven Master. Sinabi sa dalawa ng ating bida na kailangan kong bawiin ang unorthodox sect heaven, anuman ang mangyari. Ang isang salita mula kay Jinmu ay lumikha ng magaspang na alon sa puso ng dalawa. Sina Gong-hu Won at Woo Myung-cheon na nagtinginan ay lumuhod sa isang tuhod sa harap ni Jinmu at yumuko. Ang kanilang ulo na may determinadong ekspresyon. Habang sinasabi ng mga ito na pakiusap, ibigay niyo na po ang inyong mga utos. Sinabi sa kanila ng ating bida na gamitin niyo ang Heavenly Hero Sect bilang basehan sa pagtitipon ng puwersa. Sa kasalukuyan ay hindi ko pa ito kayang gawin, kaya ipagkakatiwala ko ito sa inyong dalawa. Dagdag pa niya na ibalik niyo ang mga elder na pinalayas ni Yo Wol-cheong, pagkatapos ay dahan-dahang kunin ang suporta ng mga puwersa ng unorthodox sect heaven sa inyong panig. Ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok ng paunti-unti. At masayang sinabi na okay po, Heaven Master. Sinabi pa sa kanila ng ating bida na magiging mahirap ang simula. Pero sa tuwing nahihirapan kayo, alalahanin niyo ang mga araw noong unang-una nating itinayo ang unorthodox sect heaven. Na muli na namang tumugon ang dalawa na oo, Heaven Master. Nakangiti ang ating bida na sinabi niya na ngayon. May isang bagay akong kailangang sabihin sa inyo. Ang layunin ko ay sakupin ang lugar na kahit kailan ay hindi pa nasakop. Ang kabuuan ng Zongyuan. Dagdag pa niya habang makikita ang ilog na hindi ako pwedeng manatili sa isang lugar kung gusto kong maging pinakamakapangyarihang mandirigma. May naiisip na akong bagong pinuno para sa unorthodox sect heaven. May gulat sa mga mata ng dalaw na napasabi si Cheon Woo-myung na ano. Sinabi naman ni Gong-hu na sino po ang tinutukoy niyo. Nakapikit na sinabi ng ating bida sa kanila na huwag kang magkunwaring wala kang alam. Napagdaanan mo na ito minsan. Napasigaw si Gong-hu na siya ba ang tinutukoy mo? Heaven Master. Hindi mo pa nga siya ganon katagal kilala. Naglakad ang ating bida na tumugon sa kanya na alam ko. Dagdag pa niya na malas lang talaga siya noon. Pero may potensyal siya, kapag tinulungan niyong dalawa, magtatagumpay siya. Na napasabi sa kanya si Gong-hu na pero. Sinabi naman ni Cheon Woo-myung, hoy, tigil mo iyang pagsagot. Ang utos ng Heaven Master ang sinusunod natin, huwag mong kalimutan yan. Napabuntong hininga si Gong-hu na nakapikit na sinabi niya na grabe. Oo, ganyan ka naman talaga noon pa. Inaangat mo ang isang tao kung sa tingin mo'y karapat-dapat, kahit patutol ang lahat. Nakaluhod silang dalawa na sinabi pa sa ating bida na gagawin namin ang iniutos ninyo. Tinanong pa nila ang ating bida na saan po kayo tutungo ngayon? Natumugon ang ating bida sa kanila na ako. Natumingin sa langin habang nakangiti. At pagkatapos ibinaling sa dalawa ang tingin. Na sinabi niya na sa kongtong. At dito na po nagtatapos ang ika-150 kabanata.